Okay, mas painitin pa po natin mga kachika. Siyempre, ang una naming ibibigay na paksa sa inyo, yung pinakahuling sinabi ni Chris Aquino na pauuwi na raw niya si Bimby, ang kanyang anak, pagkatapos ng kanyang kaarawan. Ang sabi, mag-aartista na raw si Bimby. Pasado sa atin yun, masable. Pero yung sinabi niya na pataas na raw ng pataas ang kanyang gastos sa Amerika, parang makatulong man lang. Anong pinaniniwalaan mong bersyon? Nako, pwedeng pauwiin pero yung makatulong sa kanyang mga bills, yung lumulobong bills sa Amerika, parang hindi. Imposible. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin napakominto sa desisyon ngayon ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Matapos mag-update si Chris Aquino ukol sa kasalukuyan ng kanyang kalusugan, sinabi nito na uuwi na sa Pilipinas ang bunso niyang anak na si Bimby pagkatapos ng kanyang kaarawan. Ibinunyag nga ng Queen of All Media na si Chris Aquino na kailangan na magtrabaho ng kanyang bunsong anak na si Bimby dahil tumaas na ang mga bayaran sa kanyang pagpapagamot. Yan ang inihayag ng dating TV host matapos siyang kumustahin ng isang fan sa kanyang latest Instagram post. Ngunit sa programa nga ng Showbiz Now na ay sinalungat ito ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin, kung saan isa sa kasama sa nasabing programa na si Romel Chica ay napakomento ito na hindi naniniwala na kinukulang na ng financial si Chris Aquino, na kung marinig mo nga ay napakomento din si Nanay Christy ng imposible. Nagsimula nga ang kwento ng sagutin ni Chris Aquino ang isa nitong fans. Bim might go home after my birthday. He needs to work because my medical bills are already getting higher and higher. Okay, mas painitin pa po natin mga kachika. Siyempre, ang una naming ibibigay na paksa sa inyo, yung pinakahuling sinabi ni Chris Aquino na pauuwi na raw niya si Bimby, ang kanyang anak, pagkatapos ng kanyang kaarawan. Ang sabi, mag-aartista na raw si Bimby. Pasado sa atin yun, masable. Pero yung sinabi niya na pataas na raw ng pataas ang kanyang gastos sa Amerika, parang makatulong man lang. Anong pinaniniwalaan mong bersyon? Nako, pwedeng pauwiin pero yung makatulong sa kanyang mga bills, yung lumulobong bills sa Amerika, parang hindi. Imposible. Ikaw? Ay, ganun din sa akin. Diyos ko, siyempre magsisimula pa lang si Bimby mag-artista, makakatulong baka agad sa kanya yun. Siyempre, paano muna yun? Base rin sa sagot ng dating TV host, mukhang tuluyan na ngang papasokin ng kanyang anak ang mundo ng showbiz dahil may nabanggit siya kaugnay sa pagkakaroon ng screen name. Ayon sa celebrity mom, hindi niya papayagang palitan ang pangalan ni Bimby. Kung matatanda noong Hulyo ng nakaraang taon, nang ibinalita ni Boy Abunda na pinag-uusapan na ang pag-aartista ng anak ni Chris, ayon sa tumatayong guardian ni Bimby, nagkaroon sila ng exploratory meeting with the talent agency na Cornerstone Entertainment. Nabanggit din ng TV host na ang pagpupulong ay may consent mismo ni Chris Aquino sa kasalukuyang nasa United States at sumasailalim sa medical treatment. Ngunit sa kabila nga ng kanyang lumalalang kondisyon, naniniwala pa rin si Chris Aquino na siya ay gagaling. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang komento ni Nanay Christy at mga kasama. Teka, ang tanong namin ni Romel at ng ating mga kachika, ano sa palagay mo ang magiging role ni Bimby kapag siya ay nag-artista? Ay, Real talk tayo, ha? Kasi di ba alam mo na si Bimby, di ba, sinabi naman ni Chris na wag magpupunta sa sport. Di ba? Kasi gusto niya daw, hosting ang inaano niya di ba? Inaano niya noon. Pero ngayon siguro, pwede, total uso naman ngayon yung mga role na... Anong role? Yung mga role ng mga, di ba, katulad... BL? O yung katulad Christian Bubble, di ba, yung mga ganyan. O si Christian, di ba, nag-ano yun ng gay, pero nag-aamin naman siya na hindi ako gay. Binibigay lang kasi sa akin ang role bilang gay. Ginagampanan ko lang. So, ibig mong sabihin, pwedeng-pwede talaga si Bimby sa mga role ng Becky? Oo, pwede siya. Yun ba ang pagkakita mo sa kanya at pagkasukat mo sa kanyang itsura? Hindi naman, siguro, kung ako kasi, kung sa akin opinion, pag gusto
gusto ko, bago pumasok si Bimbi sa showbiz, kailangan yung boom! Ganun ka agad. Ano yung boom? Ano Oo, yun? Magpasabog ka agad. Ay, isang Oo, biglang diba? pak! Oo, diba? Ano pag-usapan? Pag-usapan, si Bimbi, gumanap ng gay role sa isang pelikula. Totoo kayang gay siya. Diba? Ganun pag-usapan ka agad yan. At gustong-gusto ng nanay niya yan. Ay, oo naman. Di ba napakahirap ng gay role. Ay naman. At saka, pinupuri ang mga artista na talagang versatile. Di ba? Correct. Pwede sa role ng machong-macho at pwede naman sa malalambot na role naman, di ba? Papel, di ba? Bakit ka natatawa, Romel? Bakit? Mahirap kasi talaga yan. Kasi unang sabak niya, yung kaagad, talagang napakahirap. Siguro mag-workshop muna ito. Dapat Ay, lang. oo. At saka yung hosting naman, matagal naman na siyang, kumbaga, inihahanda ni Chris Aquino sa hosting. Pero alam mo, ang dami-daming nag-kokomento ngayon na kung si Bimbi, nung bata pa, ay pinayagan mo na ensayuhin ng kanyang amang si James Yap para mag-basketball. Dapat ngayon, baka nasa isang kolehiyo na siya naglalaro. Eventually, mag-PPBA na professionally. Diba? Totoo. Sayang yan. Kaso, hindi pinayagan ni Chris na mag-basketball. Baka gusto ni Chris volleyball. Pwede rin naman kasi Matangkad. Oo. Spiker. Correct. Ayan. At saka uso na ngayon yung volleyball, di ba? Talagang Mulat na tayo. Oo, tinatangkilik na ngayon ng mga taong bayan ng volleyball. Di ba? So, gusto mo, spiker Oo, si Bimbi. spiker siguro kailangan mag-aral muna sa magtalon di ba? Pero meron ring kwento na baka hindi rin tumuloy si Bimbi sa pag-uwi. Ay, bakit? Kasi hindi raw siya sanay ng malayo sa kanyang ina. Alam naman natin sa loob po ng 2 taon na si Chris ay nakikipaglaban sa kanyang autoimmune disease. Talagang kasama po niya si Josh, si Kuya Josh, at saka si Bimbi. Natural para kay Bimbi, sino ba ang unang-unang makapagbibigay ng malasakit at pagmamahal sa kanyang ina, kundi silang dalawang magkakapatid. Di ba? Correct. Kaya baka medyo 50-50 din yung desisyon, di ba? Kung matutuloy, edi salamat, madadagdagan tayo ng mag-aartista. Pwede. Kung hindi naman, mas maraming salamat dahil hindi niya mapapabayaan na nandun sa Amerika ang kanyang ina at iintindihin niya ng malayuan. Ngayon pa lang nga, diba, nagpapaka-stage mother na siya. Paano ba kaya kapag marami ng nag-artista na ang daming mga intriga, baka lalo siyang maloka. Oo. Pero talagang totoo ito, nung bata pa si Bimbi, ang dami-dami na talagang nasulat at naikwento na isa siyang gay. Kaya nagalit nga si Chris Aquino, di ba? Bakit? Ano ang barometer ninyo para sabihin na ang anak ko ganon? Parang ganon. Wala pong masama kung isang tao talaga ay namulat na ang kanyang kasarian ay yung pinili niya. Walang masama doon, di ba naman? Pinagkakapuri nga natin ngayon ang mga anak na Becky kasi talagang tumatay yung poste ng pamilya. Correct. At hindi lang naman siya ang anak ng artista na ganyan. Belong sa LGBTQ+, di ba? At kapag ka nagkakapangalan na ang artista, hindi nakaligtas kailanman sa bintang ng marami na siya ay kundi Tibo Becky. Ngayon, diba? tama. Barometro yun pag may pangalan na, di ba? Yun. So, kung sakali natutuloy si Bimbi, ayaw niyang paggamit yung apelyido ni walang apelyido pangalan na Bim, ganon. Bakit kaya Bim, no? Diba, Short ng Bimbi, ganon. Hindi. Joshua. Short ng Joshua yun. Kasi pag Bimbi, ang bata kasi, binata na siya. Bim. Nako, ewan ko kung saan tayo patutungo dito sa pag-uwi ni Bim na to. Diba? Basta may pagmamanahan at magaling na host ng kanyang ina. Super galing. At kung napunta naman siya sa mundo ng paglalaro, super galing ang tatay niya. Ngayon, gagawa si Bim ng sarili niyang pangalan. Kanyang kapasidad mismo. Siguro marami naman tatangkilik sa kanya. May puhunan na siya. Correct. Yung apelido pa lang at ang nanay niya talaga siguro lahat yun. Kahit ano pa ang gagawin niya, panungunukorin siya. Ano kaya mangyayari sa karir ni Bim pagka si Chris Aquino ang stage mother? Ano kaya? Baka wala masyadong kumuha. Hindi. Kasi ang daming mga hiling ni Chris. Maraming pakikialaman. Pakialaman niya yung mga director. Sabihin sila, hoy, hindi dapat, ganito dapat yun. Di ba? Pag ibinigay yung script, pag binasa, siyempre una-una si Chris babasa yun ng script, di ba? Sasabihin mo ba sa akin yan? Ay, diba? Parang kaninang pa ako tinitingnan Kung ano man po, mga katsika, ang kanyang lilinyahan, basta nandito tayo para magkomento at kung maaari ay ating suportahan si Bim sa kanyang pangarap. Tama. Di ba naman?